pinakaunang krimen daw sa kasaysayan ay murder. Yan ay kung Biblia ang pagbabatayan. Ang pinakaunang crime scene daw ay sa Book of Genesis, matatagpuan, nang patay ni Cain ang kapatid na si Abel. Ika-6 na utos ng Diyos ang kanilang nilabag. Pero ang bawat pagpaslang ay may motibo. At matinding galit, bunsod ng selos, ang nagtulak kay Cain. Maraming salamat, Master Seth. Dahil mas pinaborahan ng Panginoon ang inaalay ng nakababatang kapatid. Sa lahat ng mga anak, dapat ay pantay-pantay daw ang turing. At walang ama at ina ang dapat magparamdam na sila ay may isang kinaluluguran. Walang favoritism. Alam ko, maraming antas ang pagbasa sa kabanatang ito ng banal na aklat at may komplikadong teolohiya sa ilalim nito. Pero maaring sabihin na ang inasal dito ng makapangyarihang Diyos ay parang magulang na may anak na may paborito. Ang Biblia ay hitik sa mga kwento ng mga masalimuot na ugnayan ng mga magulang sa mga anak at sa mga kapatid. Mula pa yan kina Abraham at Isaac hanggang kina Jacob at Esau hanggang kila Hari Solomon at Absalom kay Noah at kay Ham at kay Lot at ang kanyang mga anak na babae. Hitik na hitik sa mga relasyon na masalimuot ng mga magpapamilya. Pero ang kwento natin ngayon mga kapatid ay tungkol sa magkapatid na nasa magkabilang panig ng batas. Ang isa ay kriminal na tunay na perwisyo sa lipunan, ang isa naman ay alagad ng batas na ang tungkulin ay pangalagaan ang lipunan mula sa mga tulad ng kanyang kuya. Iisang puno, iisang kanlungan at duyan ang pinanggalingan, pero paano nangyari na may dalawang magkaibang bunga? At bakit mas kumikilang pa ang mga magulang nila sa prutas na hindi maganda? Mga kapatid, simulan na natin sa Sana Lord ang isa na namang dulang may katuturan. Ito na po. Ang Kuya, Sumuko Ka Na! Bilis! Ibigay niyo sa amin ng mga pera, talas! Opo, huwag niyo po kaming sasaktan. Bilisan niyo! Ligay niyo dito sa hawak-hawak kong bag. Opo, ito na po. Basta sumunod lang kayo sa sasabihin ko. Walang masasaktan sa inyo. Naiintindihan niyo ba? Opo. Ano ito? Puro alahas at cellphone lang ang nilagay niyo sa baga. Nasaan na pera ninyo? Wala po eh. Wala pong cash dito. Opo, wala po. Huwag niyo kaming lukuhin, ha? Sige, tali mo sila. Ako nga hanap ng pera. Ang tigas na mukha niyo, ha? Gusto niyo pa yata masaktan eh. Hindi po. Wala po talaga kami pera. Walang cash dito sa bahay. Wala po. Hindi kami naniniwala sa inyo. Sige na. Halukatin mo yung mga cabinet. Itatali ko na mga ito. Nasaan ang pera niyo, ha? Hindi kami aalis dito nung wala kami dalang pera. Kuya, maawa po kayo. Binigay na po namin lahat ng alas at cellphone. Huwag niyo po kaming sasaktan. Maawa po kayo. Maawa kayo sa amin. Ala, hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Nag-aalala ako kay Roman. Ilang araw nang hindi umuuwi. Ay naku, siguradong pag nagbakita sa atin yun, problema na naman ang dala. Saan ba tayo nagkamali sa pagpapalaki sa kanya? Wala naman ako nakikitang mali sa pagpapalaki natin, Ella. Eh bakit si Ramil lumaking matino? Talagang suwail yung panganay natin. Pedring, huwag mo namang sabihin yan. Hindi naman siya pasaway nung bata sila. Nagsimula lang siyang magkaganyan.
nung hindi niya maipasa ang entrance test sa college na gusto niyang pasukan. At ano ang sinabi ko sa kanya? Hindi ba pinayuhan ko siya mag-enroll sa ibang school? At ano ang ginawa niya? Nagrebelde. Naging matigas ang ulo. Hindi na nakikinig sa atin. Pedring, magbabalik din ang dating Roman na anak natin. Maniwala ka. Kailan pa? Naku, kumain ka na. Lumalamig ang sabaw. Huwag mo na siyang isipin dahil matanda na yun. Kung anong gusto niya sa buhay niya, bahala na siya. Buntot niya, hila niya. Ayos naman. Sulit ang ilang araw natin pagmamanman sa bahay na yun. Oo, Jojo. Ibenta na kagad natin ang mga alahas at cellphone para maging pera na. Alam mo, tanggalin na nga natin itong masamukha natin. Hirapan na ako humingi. Kanina pa naman tayo nakalayo sa bahay na inakyat natin. Oo nga. Abala tong mask eh. Pero dapat lang nakamas tayo tuwing magnanakaw tayo. Para hindi tayo mamukha ng mga biktima natin. Oo nga. Pero alam mo dapat tinodas na natin ang pamilyang yun. Jojo, magnanakaw tayo. Hindi tayo mamamatay tao. Ganon din yun. Kapag nahuli tayo, kahit na ano pa ang kaso natin, kriminal pa rin ang turing sa atin. Kahit ano pang sabihin mo, Brad. Pero para sa akin, magnanakaw lang ako. Hindi ako mamamatay tao. Papatay lang ako kung malalagay sa panganib ang buhay ko. Paano kung lumaban ang biktima natin? Halimbawa, may baril, may patalim. Di uunahan ko na siya. Kaligtasan ko muna bago ang sa kanya. Yan! Sangayon ako riyan. Lagi naman akong tama eh. Tayo na. I-dispatcha na natin itong mga nakulimbat natin para makakain na rin tayo ng masarap. Nabukaan niyo po ba yung mga magnanakaw? Hindi po sariento eh. Pareho silang nakamas at saka nakasombrero ng itim. Ilan sila? Dalawa po. Parang tomboy po yung isa eh. Ano pa napansin niyo sa kanila? Nagmamadali sila. Tapos pilit na hinahanapan kami ng pera. Ano mga nakuha sa inyo? Mga alahas po, cellphone tsaka pera. Nadiskubre nila kung saan nakatago yung pera namin eh. Magkano ang nawala? Hindi ko po alam eh. Pero yung perang ninakaw nila, kita yun ng grocery namin kahapon. Mahigit 100,000 piso yun. Pinuwersa ba yung pinto? Saan sila dumaan? Hindi po. Pasara na po yung grocery. Tapos nandiyan na sila sa harap ng bahay namin nang pumasok sila. Tapos tinutukan kami ng patalim. Pinapasok kami rito sa bahay. Tapos saka kami isa-isang tinali. May binanggit ba silang mga pangalan? Lugar? Ano ang pwede niyong maalala sa pagsasalita nila? O kaya pagmamando sa inyo? Wala na po, sir eh. Hindi talaga namin sila kilala eh. Kasi po, nakamas silang dalawa. At sa sobrang takot namin, sir, sumunod na lang po kami sa lahat ng utos nila. Parating ng ambulansya. Dadalhin kayo sa ospital para sigurong walang nasaktan sa inyo. Susunod dun yung investigador para kunin kayo ng complete statement ninyo, okay? Opo, salamat po. Sana po mahuli niyo sila. Wala silang konsensya. Pinaghirapan namin ang mga ninakaw nila eh. Dugo at pawis ang puhunan namin bago namin nabili ang alas at mga cellphone. Roman, ay, salamat naman at umuwi ka na. Saan ka na naman ba nagpunta? Ilang araw kang hindi umuwi. Nay, ano ba naman yan? Kararating ko lang ho eh. Ang dami nyo na agad tanong na nagugutom na ho. May pagkain ba rito? Meron. Halika sa kusina. Narito na yung kapatid mo. Kumakain na. Kuya, kumusta na? Ayos naman. Ikaw, Tol, anong balita? May iniimbestigahan kaming bagong kaso na akyat bahay. May pinasok na grocery sa kabilang barangay. Wala ka naman sigurong kinalaman doon?
Aba, tol. Bakit ako? Nagpapaalala lang ako, kuya. Pag nalaman ko may kinalaman ka, ako mismo ang maghahatid sa'yo sa presinto. Ramil, tama na yan. Bakit mo naman pinagbibintangan niyang kapatid mo? Naghahanap siya ng trabaho, hindi siya nagnanakaw. Nagpapaalala lang ako, Nay. Naghahanap ka na ng trabaho, hindi ba, Roman? Hindi, Nay. Nagugutom na ako. Bigyan niyo ako ng plato. Ay, oo. Teka lang. Mas mabuti kung magtatrabaho ka ng totoong trabaho, kuya. Para hindi ka na napagdududahan. Alam mo, tol, kahit pagdudahan mo ko, wala ka namang ebidensya. Pag narito tayo sa bahay, huwag mo ang paiiralin ang pagiging pulis mo, ha? Ako pa rin ang kuya mo. Ako pa rin ang mas matanda sa'yo. Tulad ng sinabi ko kanina, nagpapaalala lang ako. Ayokong dumating ang araw na ako mismo ang magposa sa'yo. Ikaw? Ipoposas mo ako? Bago ka naging pulis, laman na ako ng kalye. Kaya huwag mong ipagyabang sa akin ang tsapa mo, Ramil. Sana magbago ka na, kuya. Ramil, magbabago lang ako kapag pumuti na ang uwak at pag umitim na ang tagak. Tama na nga yan. Magkapatid kayo. At nasa harapan naman kayo ng pagkain. Huwag na kayo mag-away. Hindi ako nakikipag-away, Nay. Nagmamalasakit ako kay Kuya Roman. Tol, hindi ko kailangan ng malasakit mo. Roman, tama na. Magkapatid kayo. Tama lang na magmalasakit siya sa'yo. Dapat nga'y magpasalamat ka dahil mabait niyang kapatid mo. Bakit, Nay? Mabait din naman ako, Sana nga, kuya. O siya. Tama na yan. Ito na ang plato mo, Roman. May kanin na yan. Kumuha ka na ng ulam. Sige na, kumain ka na. Kumain na kayo, ha? Ayoko nag-aaway kayo. Tandaan nyo kahit na anong mangyari, magkapatid pa rin kayo. Sige lang mga tol, inom lang kayo. Ako ang taya. Maya-maya darating yung video okay na nirentahan ko. 1 to sawa ang kantahan at inuman. Ayos! Yan! Maganda nga yan. Mahal ko, mukhang may ginawa na namang kalokohan ng panganay natin. Pedring, huwag mong pag-isipan ng masama si Roman. At sa tingin mo saan galing ang perang ginagastos niya? Mula nang umuwi siya rito, ilang araw na silang nagsasaya ng mga tambay sa tindahan. Inuman at video lang ang ginagawa nila. Mas mabuti na yan. Kaysa naman wala rito si Roman, mas nag-aalala pa ako. Kapag umaalis at hindi sinasabi ko saan naman nagpupunta. Oo nga. Pero Ella, kung ako ang masusunod, dapat pinagsasabihan mo si Roman. Paanong pinagsasabihan? Hindi tayo palaging narito para suportahan siya at piyansahan. Magpapakatino rin ang panganay natin, Pedring. Naniniwala akong makikita rin ni Roman ang tamang daan. Kailan pa, Ella? Nagkakaedad na si Roman at sa nakikita ko, wala ni katiting na intensyon ng panganay natin para ayusin ang buhay niya. Iyan ang nakikita mo. Pero hindi natin alam kung anong nasa kalooban niya. At ikaw ba, alam mo? Pedring. Naku, Ella, kausapin mo na siya. Ayoko pa sa akin manggaling na baka pag sinagot-sagot ako ni Roman, hindi ako makapagpigil at masaktan ko lang siya. Ano, Roman? Matagal pa ba yan? Hindi ko masungkit ang susiyan eh. Ayaw gumana ng mga dala kong peking susi. Pasagi mo na kasi yung bintana. Baka mamaya may dumaang patrol ka rin, matiklo pa tayo. O sige. Umatras ka ng bahagya. Babasagin ko ang bintana nito. Bilisan mo, ha? Anak ng tipaklong, nag-alarm tong kotse. Bilis, Jodo! Sahin na! Tara, paandari mo na. Sandali! Hinahanap ko pa ang susi na pwede. Bilis! Bilisan mo naman! Sandali lang! Tumitingin na yung mga dumarang tao. Ito na! Yus! Galing ka talaga. Yeah!
I'm the man! Saan natin ito bebenta, tol? Huwag kang mag-alala dahil may kausap na ako. Relax ka lang. Diretso na tayo sa bibili nito. Uy, may bonus naman. Ha? Anong bonus? May bag dito sa ilalim ng passenger side. Tingnan mo, uno naman. Baka pera. Nako, tiba-tiba tayo panigurado. Teka, bubulat-latin ko lang. Oh, puro pagkain. Pero may cellphone. Anak na, buwisit. Bakit? Anak na, buwisit. Tingnan mo nga ako nakaon. Baka pati GPS nakaon. Nako, baka matrace pa tayo. Ganun ba yun? Oo, Jojo. Bilisan mo, tingnan mo na. Tingnan mo kung nakaon ng phone. Teka lang ha. Ito na, tinitignan ko na. Ano? Bilis! Naka-on pero hindi ko mabuksan ang mismong phone eh. May password. Anak lang. Kailangan makarating na tayo sa kausap ko eh. Nasaan ba yung kausap mo? Nasa Pampanga pa. Carnapping nga to. Nakita ba sa CCTV footage ang mukha ng carnapper? Carnappers. Ilan sila? 2. Hindi ka sa loob. Sasabihin ko sa technician i-play ulit yung footage. Nakita ba ang mukha ng dalawa? Hindi masyado eh. Nakasombrero pareho. Pero yung side view nung nagmaneho, may visual. Sige, tingnan natin. Baka pwedeng ipaprint ang facial features at i-flash ang news. Sige, halika. Ansel, paki-play ulit ang footage. Yung pagbasag ng bintana ng kotse hanggang sa imaneho ng carnapper. Maliwanag itong video. Oh, sayang nga lang at nakasombrero sila pareho. Hindi makita yung mukha. Ayan, binasag ng bintana. Sabi ng may-ari ng kotse, nag-alarm ang kotse niya kaya nagmadali siyang lumabas ng building. Pero hindi na niya naabutan. Ayun. Napaandar na ang... Si Kuya Roman. Ano yun? May sinabi ka, Ramil? Ayop na yan. Kilala mo yung carnapper? Oo, Maya. Kilala ko. Teka, may text dito galing sa team. May update na mula sa investigador. Yung GPS pala ng cellphone ng may-ari ng kotse, naka-on. At alam nila kung saan din nalang kotse. Tara, sumunod tayo. Pero hindi na natin jurisdiction yun. May naka-assign ng investigador dun sa... Kailangan sumunod tayo. Kailangan mahuli ng buhay ang carnapper. Pero bakit naman? Tayo na! Ibigay mo sa akin yung lugar kung saan nila na-trace ang kotse. Pero bakit, Ramil? Sabihin mo muna sa akin, bakit ka nagmamadali? Tsaka bakit ka interesadong masundan ng carnapper na yun? Roman, ano yun? Dito ba papunta yung mga pulis? Di ko alam. Yan, yung cellphone na yan. Dahil dyan, nasundan tayo. Pero pinatay ko na. Naka-off ng cellphone sa kotse. Jo, umalis na tayo dito. Pero hindi pa tayo nababayaran. Babalikan na natin ang buyer. Kilala ko siya. Kailangan na nating makaalis muna rito. Saan tayo dadaan? Dito, dali. Sumunod ka sa akin. Hanggang dyan lang kayo! Taas ang kamay! Ramil? Kilala mo yung pulis? Taas ang kamay nyo! Itaas mo na yung kamay mo. Baka barilin tayo, pare. Kapag alala, hindi tayo aanuhin yan. Paano mo na siguro? Kapatid ko ang pulis din eh. Ha? May kapatid kang pulis? Anak ng... Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Hindi naman importante sabihin pa sa'yo eh. Taas ang kamay, sabi! Tama na ang kwentuhan! Hoy, Ramil. Tingin-tigilan mo nga ako. Patakasin mo na kami. Hindi pwede, kuya. Mabigat ang kaso mo. Carnapping. Kusasan mo na sila, Maya. Talikod! Dahan-dahan naman, Sarge. Sumunod ka na lang! Ang kamay mo, bilis! Huwag kang tatakbo. Ramil, huwag mo naman itong gawin sa akin, oh. Sinabi ko na sa'yo. Huwag mong hintayin ako ang magposa sa'yo pero hindi ka nakinig. Oh, ikaw naman. Hindi. Kapatid ko siya. Kapatid ko si Ramil. Huwag mo akong pusasan. Walang kapatid-kapatid dito ha. Walang kamag-anak. Basta nagkasala, kailangang arestuhin at ikulong. Sige, lakad!
Huwag kayong magtatangkang tumakbo ah. Hindi ako tatakbo. Huwag mo naman ako itulak ko. Tol, baka pwede naman. Pakawalan mo na kami. Lumabag ka sa batas. Kailangan panugutan mo to. Tayo na! Ramil, makinig ka naman oh. Nandiyan ang kotse. Isuli nyo na lang sa may-ari tapos sabihin nyo nakatakas sa karnaper. Kapatid mo ako, Tol. Alam kong hindi mo ako matitiis sa makulong. Tama na, kuya. Tayo na. Malis na tayo rito. Nay, sabihin nyo kay tatay, piyansahan niya ako. Anak, mabigat ang kaso mo. Hindi ko nga alam kung pwede kang piyansahan. Anong hindi nyo alam? Tuwing makukulong ako, pinapiyansahan nyo ako ni tatay, di ba? Noon yun. Noong ang kaso mo ay pang-hold up, pagnanakaw, akyat bahay at pangaagaw o snatching. Pero anak, karnaping ito. Nay, hindi ako pwedeng makulong dito, Nay. Anak, noon pa ako nakikiusap sa iyo. Sinabi ko na sa iyo magbago ka. Ano naman kung kailangan kong baguhin? Ang mali mong pamumuhay. At ano gusto niyong gawin ko, Nay? Ito ako kumikita eh. Ito na natutunan kong trabaho. Anak, hindi yan trabaho. Illegal ang ginagawa mo. Bawal yan sa batas. Wala ho akong pakialam sa batas. Ang mga nasa pwesto, nagnanakaw rin yan. Mas malaki pa nga ninanakaw nila eh. Pero wala naman napaparusahan ni isa. Eh bakit ako? Mayaman lang ang ninanakawan ko. Ako pa ang ikukulong at parurusahan. Yung nakaupo sa pamahalaan na lantarang kumandenggoy sa mga ordinaryong taong katulad natin. Hindi nirereklamo. Hindi nakukulong. Pinagpipiestahan pa ng media. Nagiging instant celebrity pa. Roman, anak. Nay, gumawa naman ho kayo ng paraan ni tatay oh. Ayoko magtagal dito. Kailangan ilabas niyo ako rito, Nay. Wala na kaming magagawa. Kailangang harapin mo ang kaso mo, Roman. Nay naman eh. Hindi ito tama. At ano ang tama, anak? Kailangan makalaya ako rito. Makakalaya ka kung magbabago ka. Hindi niyo ako naiintindihan, Nay eh. Talagang hindi kita naiintindihan. Pareho ang ginawa kong pagpapalaki sa inyo ng kapatid mo. Pero anak, bakit ka nagkaganyan? Ito ang gusto kong buhay, Nay. Hindi niyo ako mababago. Kasalanan to ng lipunang hindi pantay. Ang mayaman, patuloy na yumayaman. Habang mahihirap, patuloy na nababaon sa kahirapan. Hindi patas ang lipunan natin, Nay. Kaya bakit ako susunod sa batas-batas na yan? Ang hustisya, nabibili ng mga mayayaman. Kung sino lantad na sangkot sa kawalang yan, sila pa ang madaling nakakalabas ng bansa. At nang maaresto, ano? Parang celebrity na kung sino-sino nagpapapicture. Yan ba ang lipunan na sumusunod sa batas, Nay? Ang batas ay para lamang sa mga buitring mayayaman. Hindi para sa mahirap na hindi kayang kumuha ng abogado at bumili ng taong nasa pwesto. Tama na, Roman. Kahit totoong nangyayari ang sinasabi mo, hindi pa rin katwiran yan para patuloy kang mabuhay sa ilegal na paraan. Anak, ang nagkasala ay napaparusahan. Maaring hindi man ngayon, pero darating pa rin ang hustisya. Sisingilin sila at parurusahan. At kung ikaw ay hindi ka pa rin magbabago, anak, ito na ang huli mong hantungan, ang bilangguan. Sino ang pinuntahan niyo sa Pampanga? Sino ang katransaksyon niyo para bilhin ang ninakaw niyong kotse? Wala kang mapipiga sa akin, Tol. Kayo lang dalawa ni Jojo ang nabutan namin dun. Wala talagang tao roon. Kuya, pag mo ko lukuhin,
May iba pang sasakyan na nakaparada. Kung saan namin naabutan ang kotseng ninakaw nyo, may kakatagpuin ka ron. Wala nga. Sige, kung ayaw mo magsalita, lalo ka magtatagal dyan. Tol, ilabas mo na ako rito. Kapatid mo ko, Tol. Huwag mo tong gawin sa akin. Ilang beses kitang pinayuhan. Ang sabi ko, magbago ka na. Hindi habang buhay, mapapiyansahan ka ni tatay at nanay. Kaya niyo akong piyansahan, Tol, kung gusto niyo. Pulis ka. Makakagawa ka ng paraan. Gamitin mo ang impluensya mo. May pinangangalagaan akong tungkulin. Hindi ko to gagamitin para magkaroon ng dumi o bahid ang aking ranggo. Sumumpa ako maglilingkod sa bayan ng may katapatan. Kaya bilang sospek sa karnaping, hindi kita pwedeng tulungan at protektahan. Tol, makinig ka sa akin. Kung ayaw mo akong tulungan sa legal na paraan, patakasin mo na lang ako dito. Nababaliw ka na, Kuya Roman? Hindi ako nababaliw, Tol. Ayoko rito. Hindi ako dapat makulong. Mayayaman lang ang ninanakawan ko, Tol. Yung mga sumasamba sa pilak. Ang dapat niyong ikulong, Tol. Yung mga opisyal na gobyerno na milyon-milyon ang ninanakaw sa kaba ng bayan. Na dapat mahihirap ang nakikinabang. Tama yung katwiran mo, pero may departamentong dapat humusga at magparusa sa kanila. Hindi yun sakop ng pulisya. Okay, sige. Taas ang kamay ko sa'yo. Hindi nyo sakop ang mga kurap na opisyal sa gobyerno. Pero, Tol, kung gugustuhin mo, madali mo lang akong mailalabas dito eh. Kuya Roman, magbago ka muna. Hindi ako magbabago, Tol, para pagbigyan kayo ni nanay. Ito na ako eh. Ganito na ako. Ganito ako nahubog. Di nyo kayang pilitin sa isang bagay na... Pwes, magtiis ka. Kung hindi mo matututuhan ang pagsunod sa batas, kailangan mo magdusa. Kailangan mong panagutan ang ginawa mong pagnanakaw. At kailangan magtagal ka sa seldang yan. Dahil mabigat ang kasong kinasangkutan mo. Kosa, wala naman palang silbi na kapatid mo yung lespo eh. Hayop siya. Makakaisip din ako ng paraan para makalabas dito. Merong paraan. Anong Kosa? May alam ka? Oo naman. Labas-masok na ako rito. Teka. Anong kaso mo? Hintik na akong makapatay. Halang pala ang kaluluwa mo. Pareho lang tayo, no? Hoy, Kosa. Ibahin mo to, Itz. Magnanakaw lang ako. Pero hindi ako papatay basta ibigay lang nila ang kailangan ko. Doon ka rin papunta. Sa pagpatay. Pag nakalabas ka rito, tsyok, ahantingin ka nila. At para patuloy ka mabuhay, habang wanted ka, kailangan mong tibayin ang sikmura mo. Kasama rin ang pagkapit sa patalim. Teka, Tol. Hindi kita maintindihan eh. Kapit sa patalim. Kahit makasakit ka na ng kapwa mo, kapag kailangan mong gawin, gagawin mo. Dahil yun na lang ang tanging paraan para makuha mo ang gusto mo. At ano naman ang kinalaman niya sa gusto ko, Kosa? Gusto mong makatakas dito, hindi ba? Oo naman. Pwede pues. Ituturo ko sa iyo ang gagawin natin. Pero, kumanda kang kumapit sa patalim. Huwag ka na makiusap, Ella. Talaga wala na akong magagawa para kay Roman. Anong sabi ng kaibigan nating abogado? Mabigat na kaso ang karnaping. At matibay ang ebidensya laban kay Roman. Pero Pedring, matitiis mo bang magtagal sa kulungan si Roman? Masakit din ito para sa akin, Ella. Pero nagkasala siya. Kailangan pagdusahan niya ang lahat. Hindi.
Hindi masamang tao ang anak ko. At ano ang tawag mo sa ginawa ni Roman? Ilang beses na natin siyang tinulungan. Labas-masok na rin siya sa kulungan. Ang huling pampiyansa na binayaran natin, inutang ko pa sa kumpare ko. Kaya, hindi na tayo bumabata. Panahon na para isipin naman natin ang para sa retirement natin. Hindi pwedeng patuloy tayo magtatapon ng pera para isalba ang anak nating wala namang intensyon na magbagong buhay. Pedring, hindi natin pwedeng pabayaan si Roman. Ayoko siyang pabayaan, Ella. Pero ito ang pinili niyang buhay. Wala na akong magagawa para sa kanya. Pakiusap, Ella. Pag-aralan mo ng tanggapin na hindi na natin mailalabas ng kulungan ang ating panganay. Ito na talagang huli. Kahit si Ramil, wala na magagawa para sa kanya. Sinagad niya ang ating pagmamalasakit. Ngayon, wala nang natitira para sa kanya, kundi ang harapin ang kaso niya at tanggapin ang sentensya. Kung mapatunayan nagkasala siya. Punta ka na sa palabas natin. Tandaan mo ang usapan natin. Dadaplisan mo lang ako. Huwag mong totohanin. Oo, Kosa. Handa na ako. Sige ha. Tarantado ka! Nakakapikon ka na! Ano ba ang gusto mo, ha? Ano, ha? Hindi ba ang gusto mo, hayop ka? Ha? Di kita atrasan! Aba, Brad. Masakit yung ginawa mo, ha? Nagkamali ka ng babanggain mo. Hayop ka! Hindi ka naman nanalo sa akin! Hoy! Tingnan! Tama na yan! Tama na yan! Tata! Siya ang patigilin nyo! Nananahimik ako rito eh! Ikaw ang tumahimik! O ayaw nyo magpakawat, ha? Mga kosa! Ngayon na! Tata! Paano ba yan? Ikaw naman dito! Agawin niyo ang susi ng Zelda! Siya naman ang ikukulong natin! Bilis! Lumabas na tayo! Bilisan nyo! Bilis! Ramil! Sarge! Partner! Maya, ano nangyari? May tawag galing sa presinto. Narinig ko sa radio ng patrol car. Ano nangyari? Nagkagulo sa selda. May nakaaway ang kuya mo na preso rin. Nung pumasok ang naka-duty na pulis para awatin sila, pinagtulungan nila yung pulis hanggang sa mawala ng malay. Nakatakas si Kuya Roman. Oo, at sinama niya pa yung iba pang preso. Hindi. Kailangan mahuli sila. Tayo na, Maya. Ako mismo ang magbabalik sa kuya ko sa dapat niyang kalagyan. Kosa Roman, dito na tayo maghiwalay. Uuwi muna ako sa pamilya ko bago ako magtago. Sige, Kosa. Sana hindi na tayo magkitang muli. At bakit naman? Kasi pag nagkatagpo tayo muli, Kosa, ibig sabihin nun, aba, na ibalik ulit tayo sa kulungan. Hindi hindi na ako babalik dun. Wala rin akong intensyong bumalik doon, Kosa. Siya, sige, Kosa. Mag-iingat ka, ha? Sila mag-iingat sa akin. Sige, Kosa. Ingat. Best in buhay to. Saan ako pupunta ngayon? Hindi ako makakauwi sa amin. Mainit sa akin si Ramil. Tsaka pagka nakita niya ako sa bahay, ibabalik niya ako sa selda. Kailangan makahanap ako ng lugar na pwede kong pagtaguan. Kahit pansamantala lang. Ano? Hello?
Ramil, totoo bang sinasabi mo? Opo, Nay. Nakatakas si Kuya. Kasamang iba pang preso. Anong mangyayari sa kanya? Naku, Nay. Lalong bibigat ang kaso niya. Ramil, kapag nahuli ulit ang kuya mo, huwag niyo siyang sasaktan. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Kapatid mo pa rin siya. Hindi ako mangako, Nay. Kapag lumaban siya, mapipilitan kaming... Wag! Wag, Ramil! Nay, pag umuwi siya, huwag niyo siyang pagtatakpan o itatago. Kailangan ipaalam niyo siya sa akin. Hindi siya uuwi rito. Natitya kong magtatago siya. Saan sa tingin niyo pwede pumunta si Kuya? Hindi ko alam. Wala naman tayong kamag-anak na nasa probinsya. Nakakulong pa si Jojo. Kaya tiyak na nag-iisa si Kuya ngayon. Anak, isa lang ang pakiusap ko sa iyo. Kapag nahanap siya, hulihin niyo ng buhay ang kuya mo. Nay, kung ano ang kailangan gawin, yun ang gagawin namin. Hindi, Ramil. Mangako ka sa akin. Nay, pulis ako. May tungkulin akong dapat tuparin. At tungkulin mo ring buhayin ang kapatid mo. Protektahan mo siya hanggat kaya mo. Dahil magkadugo kayo, anak. Magkapatid kayo. Nay... Ipangako mo sa akin, Ramil. Poprotektahan mo ang buhay ng kapatid mo. Nangangako kung gagawin ko. Kung ano ang dikta ng tungkulin ko, Nay. Sige po. Tinatawag na ako ng mga kasama ko. Mag-iingat ka, Ramil, anak. Idadalangin kong maligtas kayo ng kapatid mo. Anong balita, Maya? Nahuli na raw yung nakasuntukan ng kuya mo, pero sabi niya, hindi niya alam kung nasan si Roman. Ano ang update sa tinakbuhan ng mga preso? Tinitingnan na yung pinakamalapit na kuha ng mga CCTV sa nakitang direksyon ng pagtakas nila. Nag-release na rin ng pictures ng mga takas na preso sa mga TV network para may pakita sa oras ng news. Sana magkaroon na ng update. Hindi makakalayo si Kuya. Wala siyang pera at sabi ni Nanay, hindi pa to nagpakita sa bahay. Sigurado kang hindi siya itatago ng mga magulang niyo? Kay Nanay, hindi ako sigurado. Mahal niya si Kuya pero si Tatay, naniniwala kong magsusumbong sa akin si Tatay. Ako sana nga hindi nila itago ang kuya mo. Sana nga, Maya. Gusto kong maniwala na may pag-asa pang magbago si Kuya Roman. Ay, nako. Nagugutom ako. Pero wala akong kapera-pera. Kailangan ko ng armas. Malapit na rito ang bahay ni na Jojo eh. Sana wala rin na nanay niya. Alam ko kung saan itinago ni Jojo ang baril niya. Kukunin ko yun para magamit ko sa pang-hold up. Hindi ako makakatagal ng walang pera. Pedring, anong mangyayari kay Roman? Bakit siya tumakas? Ella, mangako ka. Mangako ka. Kapag pumunta rito si Roman, wag mo siya itatago. Pedring, anak natin siya. Oo, anak natin siya. Anak na nagkasala sa batas. Pero hindi siya likas na masama. Hindi nga, Ella. Talagang hindi. Pero naligaw siya ng landas. Hindi na nakikinig sa atin. Gusto ko siyang tulungan, Pedring. Baka makinig siya sa akin. At ano naman ang gagawin mo, Ella? Tatawagan ko siya sa kanyang cellphone. Naku, Ella. Nakalimutan mo na ba? Kumpiskado ang cellphone niya. Kinuha lahat ang gamit niya nang makulong siya. Kaya walang cellphone, walang pera, walang kahit ano si Roman ngayon. Naku, hindi siya makakalayo. Tsak madali siyang mahanap ng mga autoridad.
Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa panganay natin. Ella, magdasal tayong umiral ang pagiging magkapatid nila ni Ramil. Na huwag na siyang lumaban kapag natunto ng mga autoridad kung nasaan siya. Para may balik siya ng buhay sa bilangguan. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Ibigay niyo sa akin ng pera saka bilisan niyo! Opo, ito na po. Bilisan niyo! Nagmamadali ako eh. Nangangati na ang kamay ko. Baka pumutok-uto sa pao ng ulo niyo. Opo, ito na po. Nandiyan po lahat. Bilis! Opo. Huwag niyo po kami babarilin. Maawa po kayo. Bilisan mo na! Opo. Positive, Ramil. Nang hold up ng convenience store ang kuya mo. Nakita ang mukha niya sa CCTV. Sa pagmamadali siguro, hindi na nagawang magmask o magsombrero. Kaya na-identify agad siya. Raradyoan ko ang mga kasama natin. Headquarters, ito ang second unit. Papunta na kami sa location ng hold up. Kami na re-responde. Over. Dapat yata ibang rumesponde. Baka kasi... Wala kang tiwala sa akin, Maya. Magkapatid kayo, Ramil. Sa pagpapatupad ng batas, walang kapatid, walang kadugo. Okay, sabi ko nga. Bilisan mo na ang pagmamaneho. Kailangan maabutan natin siya sa lugar na yun. Hindi ako mapakali. Kinakabahan ako, Pedring. Wala tayong magagawa sa ngayon, Ella. Kailangan maghintay tayo sa ibabalita ni Ramil. Sa sandaling ito, mas gugustuhin ko pang umuwi rito si Roman. Naku, tama ka dyan. At kung uuwi siya rito, tayo mismo ang magsusuko sa kanya sa mga pulis. Pedring. Yun ang tama, Ella. At yun ang nararapat. Ang anak ko. Ang panganay ko. Iiyak ka na naman. Hindi ko matanggap na nagkaganito ang panganay natin. Naging isang hoodlum. Tuluyang nagpakasama. Habang ang kapatid niyang bunso ay isang tagapagpatupad ng batas. Bakit ito nangyari sa pamilya natin? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali ng pagpapalaki kay Roman, Pedring? Ella, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Dalawa tayo nagdisiplina sa kanila. Wala akong maisip na naging pagkakamali natin. Si Roman ang pumili sa buhay na kinasanayan niya. Oo nga. Pero hindi siya magpapakasama kung nagabayan natin siya sa una niyang pagkakamali. Ako, Ella, tama na. Tama na yan. Ngayon ko nakikita ang pagpipiyansa natin tuwing magkakamali siya. Tuwing lalabag siya sa batas. Ang buong akala natin natutulungan natin siya. Pedri, ngayon ko na-realize, kinonsinti lang pala natin ang mga mali niyang gawain. Ako, Ella. Tama ka, Pedring. Hindi natin siya dapat pinyansahan nung una pa lang na nakulong siya. Baka tumino pa siya noon. Baka nabalik agad ang sungay niya kung hindi natin siya tinulungan. Ella, tama na yan. Tama na yan. Kasalanan ko. Pedring, bakit hindi mo ako sisihin? Ako ang laging nakikiusap sa iyo na piyansahan natin ang panganay mo. Ako na palaging naaawa sa kanya. Sa kahit na anong kamali ang nagagawa niya. Ako na hindi nakikinig sa katwiran mo. Dahil mahal na mahal ko si Roman. Ella, tama na, tama na. Pareho natin silang mahal. Si Ramil, si Roman.
At nagkamali man tayo sa paulit-ulit na pagpiyansa kay Roman. Hindi naman siguro tama na sisihin mo ang sarili mo. Pumayag ako sa mga pakiusap mo. Dahil umasa rin ako na magbabago si Roman. Umasa ako na sa paglalagak natin ng piyansa, ititigil na niya ang mali niyang gawain. Pero nagkamali tayo. Hindi lang ikaw, tayong dalawa pa. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. Siya ang pumili ng landas na to. Kaya tama lang na hanapin siya ngayon ng batas. Ipaubaya na natin sa awtoridad ang dapat na mangyari sa kanya. Wala na to sa ating mga kamay. Anak ng mga pulis! Sino nang sumbong sa inyo, ha? Sino tumawag ng pulis? Hindi po kami. Sino? Hindi po. Yung baril niya, please. Huwag niya po itutok sa amin. Maawa ko kayo sa amin. Maawa ko kayo sa amin. Mamalasing ka nga naman talaga, oh. Kailangan kong makatakas dito. Kailangan kong makatakas dito! Ako, hindi po kami magsasubok. Tawakas na po kayo. Tawa ng daldal! Magsalaba kayo! Opo, ito na po. Walang tatayo sa inyo, ha? Walang susunod sa akin! Nalaban ako. Hindi na ako babalik sa kulungan. Kahit sino pang nasa labas na pulis. Lalaban ako. Dito ako magkukumplisa. Kuya! Si Ramil to! Sumuko ka na! Ako mismo mag-escort sa'yo sa presinto. Walang mananakit sa'yo, sinisiguro ko yan! Tol! Tigilan mo ako! Hindi na ako babalik sa Oyo, Tol! Sinabi ko na sa'yo, ayokong makulong! Pero hindi mo ako tinulungan! Kailangan palugutan mo ang karnaping na kaso mo! Wala akong panalagutan, Tol! Patapon na ang buhay ko! Pabayaan mo na ako! Huwag mo itapon ang buhay mo, kuya! Ang bilangguan ay rehabilitation! Hindi ito habang buhay na pagkondena! Pwede ka pang magbagong buhay! Tol! Huwag mo na akong lukuhin! Sa loob, mas delikado ang buhay ko! Ako ang nangangako sa'yo! Pwede kitang tulungan basta mangako kang magpapakatino ka na! Hindi ako magpapakatino, Tol! Niloloko mo lang ako, Ramil! Gusto mo ako sumuko para ma-promote ka! Para malagdagan ng ranggo yung balikat mo! Pero totoo, Tol! Wala kang malasakit sa akin! Ikaw na rin ang may sabi! Walang kapakapatid! Walang kadugo! Pag lumabag sa batas, dapat managot! At kailangan mong panagutan ang mga kasalanan mo sa lipunan! Kaya nga hindi ako susuko sa'yo! Tumigil ka! Huwag kang tumakbo! At anong gagawin mo, Tol? Babarilin mo ako? Ha! Uunahan na kita! Pinaputokan ka ng kuya mo. Hinahamon niya ako talaga. Anong gagawin mo? Kuya Roman! Huwag kang magkangkat tumakbo! Papipilitan akong barilin ka rin! Tol! Gawin mo kung ano alam mong tama! Tumatakas na siya! Tinggal! Humabol ka, Tol, kung gusto mo! Dito ka lang, Maya! Pahabulin ko siya! Mag-iingat ka! Kuya, tama na! Hindi ka makakatakas! Nakaalarma ka na sa mga presinto! Lahat ng kanto, may nakabang na pulis! Sumuko ka na! Tumigil ka na! Hindi ako susuko, Tol! Patayin mo ako kung gusto mo akong patayin! Pero hindi ako susuko! Hindi ka pala susuko. Kung ganun patawarin mo ako, kuya. Kailangan ko na itong gawin.
Binaril mo ang kapatid mo? Nakiusap ako sa iyo, wag mo siyang sasaktan. Mahirap bang sundin yun, anak? Mahirap ba, Ramel? Binaril niya ako, Nay. Ako ang una niyang pinagtangkang patayin. Kahit na! Tama na yan, Ella. Pakinggan mo rin si Ramil. Ginawa ko ang pinakamabuti para sa kanya, Nay. Tumupad pa rin ako sa usapan natin. Pero binaril mo pa rin siya. Kailangan ko yung gawin. Bago ako maunahan na iba kong kasamahan. Kung iba ang bumaril sa kanya, tiyak patay na siya ngayon. Ramil, anak, nasa operating room siya ngayon. May tama siya sa balikat at sa binti. Kung namatay siya, hindi kita mapapatawad. Nay! Buong buhay ko, sumunod ako sa inyo. Nag-aaral ako mabuti. Ginawa ko ang mga bagay na pwede nyo may pagmalaki. Nung magka-problema kayo sa pera, dahil sa mga kalokohan ni Kuya, may narinig ba kayo sa akin? Wala, di ba? Wala kayong narinig sa akin. Pero, para makapag-aaral ako, nag-working student ako. Pinag-aaral ko ang sarili ko dahil gusto kong matupad ang pangarap ko maging pulis. At nung kailangan ko kumuha ng licensure test, wala pa rin kayo maibigay na panggastos ko dahil pinangpiansa nyo kay Kuya. Pero hindi ko pa rin kayo sinumbatan. Nagsikap ako. Naghanap ako ng paraan para matustusan ng review course hanggang makapasa ako sa licensure test at maging ganap na pulis. Lahat ng meron ako ngayon, pinagsikapan ko. Pinaghirapan ko, Nay. Pero nang mabaril ko si Kuya, dahil sa tawag ng tungkulin, hindi mo ako mapapatawad? Talaga ba mas matimbang sa'yo ang utol kong hudlom kaysa sa akin na bunso mo na mula pagkabata ay yung tama pinili ko at pinaninindigan? Ramil, anak. Tama naman si Ramil, Ella. Binaril ko si Kuya para pansamantalang mabalda at hindi para patayin siya. Binaril ko siya para iligtas siya sa lalong kapahamakan. Binaril ko siya dahil mahal ko siya. Buhay pa ako? Oo, Roman. Si Ramil mismo ang sumama sa ambulansya nang isugod ka rito sa ospital. Pag magaling ka na, ibabalik ka sa selda, sa kulungan. Buwisit naman talaga ako. Roman, anak, sana'y magising ka na sa iyong mga kamalian. Sige na, anak. Ano ba sinasabi mo, Nay? Binalil ako ng magaling mong anak ni Ramil. Dalawa ang tama ako. Pero buhay ka ngayon, Roman. Tingnan mo. Binaril ka ni Ramil para hindi siya maunahan ng iba niyang kasama na nag-aabang sa pagtakas mo. Handa silang patayin ka dahil tumakas ka sa presinto. At hindi papayag ang kapatid mo na mapatay ka. Bakit niyo sinasabi sa akin to? Hindi niyo ba nakikita? Binaril niya ako. May intensyon siyang patayin ako na kapatid niya. Hindi, Roman. Doon ka nagkakamali. Aba, paano mali? Binaril ka niya para iligtas ka sa kamatayan. Inay. Naka-alerto ng lahat ng presinto sa pagtakas niyo. Nahuli na yung iba pang mga kasama mong tumakas. Ikaw na lang ang hindi pa nahuhuli. Kaya ang order sa iyo, kung lalaban ka ay shoot to kill. At hindi papayag si Ramil na mapatay ka. Ibig sabihin nun kaya binaril niya ako? Ganon? Binaril ka niya sa parte ng katawan mo na hindi ka mamamatay. Anong ibig niyo sabihin? Binaril ka ng kapatid mo para iligtas ka. Para mabuhay ka pa, anak. Gusto niya magkaroon ka ng pagkakataong magbagong buhay. Na itama ang iyong mga pagkakamali. Bakit?
Bakit niya gagawin yun? Bakit niya ginawa? Nagkamalay ka na pala, kuya. Tol. Bakit mo ako iniligtas? Totoo ba ang sinabi ni na tatay? Dahil kadugo kita. Kapatid kita. Tol. Kuya, sa kabila ng katigasan ng ulo mo, mahal kita, Kuya Roman. Kaya anak, pangalawang buhay mo na ito. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Magbago ka na. At huwag ka na ulit tatakas. Sorry, Roman. Kailangang iposas na ulit kita bago isakay sa mobile patrol na maghahatid sa'yo pabalik sa selda. Okay po, ma'am. Naiintindihan ko. Naka-duty si Ramil sa ibang location. Ako mag-escort sa'yo. May kasama akong 2 pang pulis. Nasa labas na sila. Halika na. Wag ho kayong mag-alala, ma'am. Hinding-hindi na ho ko tatakas. Hindi na ho ko magtatangkang lumaban. Talaga lang ah. Bakit? Abe, nagising na ho ko eh. Dito pala sa bansa natin na maraming kurap. Magnanakaw, buwaya, buitre, aswang, baboy ramo, at mga maligno sa pwesto na mga sumasamba sa salapi. May mga nakaupo pa rin pala sa tungkulin na tapat at malinis na naglilingkod. Hindi lang ho sa gobyerno, kundi sa inyong hanay. Paano mo naman na siguro yan? Si Ramil ho, ang kapatid ko. Pinatunayan niya ho sa akin. May tama pa rin dito sa mundo. Nagahari pa rin ang kabutihan sa kabila ng kasamaan. Sa kabila ho na naging masama ako, pinili niya pa rin iligtas ako. Kaya, simula ho ngayon, hindi ko sasayangin ang pangalawa kong buhay. Tanggap ko ho na nagkasala ko. At haharapin ko magiging hatol sa akin. At sana, ma'am, balang araw ho makalaya pa rin ho ako at makapagbagong buhay. Nang sa ganun ho makita ko po uli kayo, Miss Beautiful.